Magandang gabi. Kaya medyo may gulo. Pag-usapan natin ang gulo. Pakinggan muna natin ang gulo, no? Ang sabi sa atin ng taga-isang OSAA, eh, unang nagpaputok itong taga-NBI at hinihintay din natin yung sila General Aplas kasi nasa loob sila ng sumulong area kung saan yung malapit ito sa plenary. At dito pa rin tayo sa malapit din sa opisina ni SP Cayetano. Hindi pa sila lumalabas. Wala pa tayong impormasyon kung anong nangyayari, kung magkakaroon ba ng pag-aresto kay Senator Bato. Kasi kung articles of impeachment ng mga kapartners, very questionable. Kasi bakit kailangan ng putukan? At yung sinasabi din kanina ng isang OSAA members, meron nga daw talagang nagbabarena dito sa dingding ng taga-OSAA, which is yung area na yun mga kapartners, yun yung far exit area doon sa dulo ng Senate Pakinggan lang muna area, yung papunta balita. doon sa Senator Padilla's room. So doon nagsimula yung putukan. Hindi natin alam kung nasaan ngayon itong si Senator Bato de la Rosa, mga kapartner. Sheena, tanong ko lang, yung subject ba nung kanilang operation kanina ay nasa exit area or nasa loob na mismo ng yung hallway na yon? Admar, yung area kasi na yon, hallway pa yon. Yung bawat room na yon, Admar, is mga settlers room, pinapangalan sa kanila, which doon ginagawa yung committee hearing. Yung area na doon, may isang far exit area daw doon at doon nagsimula yung putukan. Admar? So may tangkang pumasok galing sa exit area, yun yung naging subject ng kanilang operation kanina? Exactly, Admar. Yan yung sinasabi sa atin ng OSAA na may hinahanap silang tao na nandito daw sa loob ng Senate premises. Yan yung tinitingnan natin kasi hindi pa rin sila lumalabas ng sumulong area. Ayan, nakikita natin na may kinakausap pa ng OSAA yung ilang Marines, no? Sheena, babalikan ka namin, Sheena, dahil may live update mula mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Panoorin po natin ang pahayag ng lider ng Senado. Okay, panoorin natin si Alan Peter Cayetano. Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. Nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening. I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po, kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to get in touch, no? So far po, nagpe-perform yung Marines dito, yung OSAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry, I have to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So I'm relying on your prayers po. And I'm relying kung may nakikinig from the government here, what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus. How is that? So why is this happening at bakit may putukan nga dito?
Please, someone respond, call us, let us know what's happening. O yan, Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia Patay ng finally ilaw. got in touch. Patay ng So they're ilaw here, habang they're here in the nagsasalita room. si We have to Alan turn off the Peter. lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaan mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help? That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well, then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Matibag Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So again, no, kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Yan po ang pahayag ni Senate President Alan Cayetano. Master Judea, paring RJ, Coach Oli, Partner Admar, nakatanggap raw sila ng tip, 4 na senador, pinaalis sila sa Senate premise dahil nga may mangyayari. Pero sinabihan daw sila na darating ng articles of impeachment kaya di sila umalis at kasulukuyan sila ng kukokus. At malinaw sa sinabi ng Senate President mga partner na sila'y blind kaya nagtatanong sila sa DND, nagtatanong sila sa DILG at mismo nagalit si Senator Pia sa naging sagot ng NBI Director na he's not doing his job para protektahan ang mga incumbent senators na ginagawa ang kanilang mga trabaho mga partner. Yes, partner, tama ka dyan, ano? At nagtataka nga ako kung ano ang ginagawa ng presidente ng Pilipinas ngayon na nagkakagulo na sa isang ahensya ng kanyang gobyerno. So yan po ang aming katanungan. Ito po ay nangyayari dahil dito sa nakawan, napakalaking nakawan na nangyayari dito sa Pilipinas. So ang tanong ng taong bayan, ano ang ginagawa ng kinauukulan? Nanonood lang ba kayo na may mangyaring masama dyan sa mga kalaban ninyong politiko? Ako partner, I really hope na mali ako. Pero sa tingin ko, ang kasunod nito ay martial law na. Talagang parang nananadya na. Isipin ninyo, magkakaroon ng barilan sa loob ng Senado. Hindi po yan bar, hindi po yan restaurant, hindi po yan sari-sari store na meron lang pupuntang lasing at magkakainitan at magbabarilan. Ito po ay mga ahensya ng gobyerno. At abogado naman po sila. Alam po nila kung illegal o tama o mali ang pagsiserve ng warrant. Na may tamang paraan po dyan. Hindi po pwede na basta ka lang sasabihin nyo, sabi sa ibang bansa, iserve namin yung warrant, tapos pasok kami dito sa Senado, tapos magkabarilan, kung kanino man galing yon at hindi na namin respetuhin itong batas na... Yan, pakinggan na muna natin. Ala, pumapasok na silang lahat. Ano ba yan? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Hindi na ito normal. Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat? Bakit kami pinagbabaril dito sa labas habang nasa loob, mapayapang nagkukoko?
ng naging komento, no? Kaugnay sa pangyayari dyan sa Senado ni Senadora Amy Marcos, ang ate ng Pangulo. Samantala, si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson, makakasama natin. Attorney, magandang gabi mula dito sa Pilipinas. Si So, Admar pakinggan po ito, muna natin kasama sila, natin mamaya si tayo MJ, si Master Judea, si Coach Oli at paring RJ. Well, nakakalungkot po itong araw na ito, no? Nasasalaw lang. Wala pa kaming assessment committee na maano or wala kasi madilim to si Eren. But at least sa side na nasa Yes, sa side natin we're okay. So you can, Contain naman sir, ni you Eren. can assure na we're all safe. We're all safe here, don't worry. Sir, asa si Senator Bato? Si Senator Bato, sir. Sir, asa si Senator Bato? Sa Senator Bato, sir. Saan po? Senator Bato. He's safe, he's here. Nasa sa office? Sa office niya? Sa opisina niya po ba? Sir, instruction ni SP. Secure the area. Secure the area. Secure the area ang instruction. Bumalik. Sir, sorry. Sir, saan po, So walang coordination. Sir, saan po si Sen? Saan si Sen? Sir, Saan si Sen? sabi niyo kanina may pananagutan ng NBI dito. Yes, of course. Kung talagang Kung sila. sa kanila Kung talaga. sa kanila. Are you already coordinating with NBI director? Yes, we're trying to call them. Ilang senators pa nandito, sir? I cannot confirm po ilan. Thank you. Thank you. So yun na nga mga kapartner, ay nakapagbigay tayo ng update Anyway, kinatatakutan ko rito po. mula kay Senate Babaan mo Secretary muna Moses. or Senate Sec Ang General kinatatakutan ko rito po Leandro ay baka Mendoza at batay gagamitin sa ito ni kanyang gagamitin ni BBM na oportunidad para magdeklara ng martial law. Yun, yung pinaka-problema natin ito. Para hindi na sila maalis sa pagiging presidente. second floor Senate building na nakita natin kanina na kung saan nagkaputukan. So kinumpirma po ni Mendoza na walang koordinasyon ang NBI sa mga security from OSAA or from SecGen, walang koordinasyon ng NBI, perceived NBI at hindi pa natin makumpirma, hindi kinumpirma ni Secretary Mendoza kung sa sorry mga nangyayari ngayon. Bantayan tayo, no? So yung kanina ni Secretary Mark Leon Mendoza ay yun nga, walang koordinasyon ng NBI, security forces, SecGen at kay FP, perceived NBI po. Perceived NBI ang unang nagpaputok. Kaya, hello. At kinumpirma din po ni Secretary Mendoza, Senate Secretary Mendoza na nasa loob pa ng Senate building sa Senator Bato de la Rosa pero walang kumpirmasyon. Wala siya sinabi kung saan opisina at kung saan anong floor nananatili si Secretary o si Senator de la Rosa. Pero sa ngayon ay itong bahagi po ng second floor hallway ng Senate building ay yung mga ilaw nananatiling nakapatay pero may mga bahagi po ng mga ilaw dito ay naka-on naman. Pero yun nga, balikan natin yung naging pagkumpirma ni Secretary SecGen Mendoza na walang koordinasyon. Yun po ang kumpirmado. Walang koordinasyon ng NBI sa OSAA, sa kay SP at alam din po ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga nangyayari ngayon and ang instruction, directive po ni SP secure the area. Yun po ang kanyang directive. Kaya naman po ay kumilos agad itong ating mga OSAA na para... Ayan, Pwede na ba? So, isa lang ang konfirmado dito, may nagpapatok At, na sunod. At ngayon, hindi pa konfirmado. Wala ding konfirmasyon mga kapartners kung sino pa ang mga naiwan or nananatili dito sa Senate building ng mga senador. Pero as of now ay ang direktiba ni Senate President Alan Peter Cayetano ay secure the area. At
Sa ngayon ay ka-lockdown pa rin po ang buong Senate building. At So sa ngayon, no, Sound sa akin ba ba? ang sitwasyon sa ngayon hindi pa maklaro. Pero nagsalita na si na Speaker Quezon perceive at sinabi niya, kumpirmado may nagpaputok. So putok ka na sinunod. So ngayon, ang building ng Senado kumpirmado ay doon dito sa dulo may floor kung saan nandito yung session hall. At OEC. sinabi din ni Mendoza kanina Pag na walang kumpirmasyon yan, or walang Office of the Surgeon at connection, Arms ng walang Senado koordinasyon ay per naka-full Steve, battle NBI, gear hindi na pa lahat makumpirma ng mga kung guardian ilang ng OEC. NBI or At per hindi Steve alam, NBI ang at tapos ang unang kwento dito, mga taga-NBI na unang ang nagpaputok. pumasok kanina doon sa may dulo ng At second floor building. apparently, At na may nahuli in time na ay nagpabarina sa side ng GSIS na bubutasan ng tingting at may balak talaga naka-alerto arestuhin si itong Bato. ah, So yan po ang nakikita, ang napakaintindi ko sa ngayon. nananatiling alerto itong mga usaan natin at ito yung mga Marines natin. So sa ngayon mga kapartner, patuloy ang ating pag-aantay kung anong hakbang pa kung ano pa ang mga mangyayari ngayon at wala pang kasiguraduhan kung until anong oras itong lock. Naka-lockdown po ngayon ng Senado. Walang pwede makalabas. Wala rin pwedeng pumasok. At sinabi ni Baser's Inc. Kailangan po ni Bato na pumasok kasi kailangan na bumuto. Kailangan niya bumuto para magiging Senador Part 2 plus Bangag. ang ano. Attorney Sedmar po ito ulit. Doon sa kanilang sinusundan na batas na RA 9851, nakasaad po doon na kabilang sa maliban sa pag-extradite ay yung pag-surrender. Ito daw po yata yung kanilang gagawin. Tama po ba yung kanilang interpretasyon na dito? Or meron pang kulang din sa atin pong mga batas or paliwanag ang Korte Suprema ukol nga? Alam mo, ako isa sa nagsulong ng National IHLO na yan. Sinulong natin yan dahil nga ayaw pumayag dati ni Gloria Macapagal-Arroyo na maging kasapi ng ICC at importante na yung mga krimen na po pwedeng litisin ng ICC ay malitis din ng lokal na hukuman. Ang nakasulat doon sa ICC Yan, parang may galaw. IHLO ay may cooperate. Hindi yan compulsory. At siyempre, sa pagko-cooperate sa ICC, dapat masunog din ng Rome Statute. Ang Rome Statute na mismo na bumuo ng ICC ang nagsabi na bago mapadala sa dahig, dapat iharap muna sa lokal na hukuman. At saka siyempre, yung ating cooperation, sang-ayon na rin sa Rome Statute, ay nakadepende na sa lokal na batas kung paano nga mapapatupad yung extradition. At ngayon, meron na tayong bagong rules of iharap muna sa batas bago ma-extradite. Opo, Iharap muna sa lokal na hukuman bago ma-extradite. So itong mga sinasabi ni Matibag na sang-ayon daw ito sa batas nito, hindi kasi marunong magbasa ng batas dahil ang May ay hindi compulsory at syempre dapat yan binabasa kasama ang Rome Statute of the ICC na nagsasabi na kinakailangan talaga munang iharap sa lokal na hukuman para masigurado na napapangalagaan ang karapatang pantao ng akusado at hindi magkakaroon ng paglabag ng soberenya ng bansa kung saan manggagaling ang hinihinging akusado. Ang puna din po nila dito sa extradition na proceeding po, attorney, dahil yung foreign authorities, yung requesting state, hindi naman po estado ang ICC. So hindi daw applicable dito yung issue dito po kay Senador Bato de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Be that as it may provision nga sa Rome Statute mismo na hindi automatic. Alam ng Rome Statute, alam ng ICC na wala naman silang police power at kinakailangan yan dumaan sa tamang proseso sang-ayon sa lokal na batas. Ang Rome Statute na ang nagsabi, kinakailangan iharap muna sa lokal na hukuman. So ano bang sinasabi nila na automatic yan na dapat sundin ng mga alagad ng batas ng Pilipinas? Bukod pa riyan, nariyan ang ating saligang batas. Judicial power shall vest only in one Supreme Court and all courts that may be created by law. Hindi kinikilala ng ating saligang batas ang ICC bilang isang hudikatura na po pwedeng mapatupad ang kanilang Yan. Tingnan natin ito. Sasabi na ang IHL law na ating isinulong sa Kongreso ang basehan kung bakit po pwedeng mapa-extradite si Bato de la Rosa at nagsasabi na tamang ginawa kay Tatay Digong ay nagmi-misinterpret ng batas dahil malinaw na malinaw, dapat basahin yan in light of the Philippine Constitution and in light of the Rome Statute of the ICC mismo. Opo, Attorney, dito naman po sa warrant of arrest na pinasekreto ng ICC, ito po ba ay normal? Well, sa akin, no, kinakailangan gawing issue rin yan sa ICC. Dahil ngayon lang naman nangyari yan, matapos nilang nakuha ang pagkatao ni Tatay Digong through kidnapping. Nalaman kasi nila na talaga naman kung malalaman ng tao nung akusado na siya ay dadakipin, po pwedeng maiwasan ang kanyang pag-aaresto. No? So ang ginawa na nila, at ito ay epektibo ngayon lang naman, ginawa nilang secret. Pero dito rin sa SMNI na siniwalat ko ng Nobyembre pa lang, inatanggap na ng DOJ at ng DILG ang mandamiento de aresto ni Bato, pero siyempre hindi nila inamin yan dahil hindi nila alam kung nasaan si Bato. No? At ngayong alam nila na sisipot si Bato para magpalit ng liderato, no, sa Senado, tinimingan na nila na ngayon na talaga nilang isisilbi ang warrant of arrest na yan. Pero nung alam nila na nagtatago pa si Bato de la Rosa, hindi na muna nila isinapubliko dahil gusto nga nila na bulaga ang gagawin nila paghuli kay Bato de la Rosa. At obvious naman na kung magpapalit ng liderato sa Senado para masiguro ang patas sa pagdinig ng impeachment ay sisipot si Bato de la Rosa dahil kinakailangan ng boto niya para mapatanggal itong si Tito Sen as Senate President. Bago ang iba pa na magtanong, ang warrant of arrest po ay November 2025 pa po. At obviously, hindi nila tinahak yung binabanggit po ninyo na dapat tahakin nila, attorney, na lumapit sa local court. Sa tingin nyo po, during the... Pero yung taga-NBI lang, yung mga media dito lang muna sa Yan lang sila lang. Anyway, no, ang status ngayon nito is may nagpaputok kanina, sunod. Tapos nagkagulo. Tapos nagdeklara ang Senate na magla-lockdown. Ibig pong sabihin ng lockdown, isasara nila ang Senate meeting. Walang makakalabas at walang makakapasok. At hinahanap yung dadakpin yung nagpaputok. Ayon sa unang pagtingin, sa unang report, ang nagpaputok kuno ay mga taga-NBI. Ang ginawa ko noon ng taga-NBI ay yung Senado kasi ito, pag kita mo GSIS building, ang kalahati niya na ginagamit ng Senado, kalahati ginagamit ng GSIS. Ngayon doon daw nang galing sa GSIS ay nagbabarina, magbabasag ng dingding at papasok daw doon ang mga NBI. Ano ba kayo NBI? Kailan pa ba kayo nagiging komando? Hindi naman kayo mga komando. So, ayan, makita na natin si John B. Crimolla. Ano pang pinagsasabihin John B. Crimolla dyan? Wala namang natimbak sa Senado, putukan lang. Pero hindi na marinig yung salita ni John B. Crimolla.
Maghanap tayo ng ibang balita, no? Officer nila. Sumunod na lang sila nandun. Delikado itong sitwasyon nito. Samantalahin ni Bongbong to, mag-deklara siya ng martial law. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other. We're not going to leave Senator Bato. May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution. We are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin niyo po si Secretary Remulla. He's here to help. Yan po, pinakaling update ni Senador or Senate President Alan Peter Cayetano. Attorney, kapansin-pansin, mas forthwith. Mas forthwith yung gano. Putukan. Si Remulla papasok. Yan, titingnan natin medyo nakawakan, walang sound. Chief PNP. So mahirap na pagkatiwalaan PNP na arestuhin ang dating chief nila at dahil dyan NBI nga ang ginagamit. Pero nagtataka ako kung saan niya kinukuha yung kayabangan niya at katapangan niya na sa lawlain ng mga senador. No? Nakita niyo na pati si Senator Pia Cayetano at saka si Senator Legarda ay sinisigawan ni Matibag na parabagang siya ay nagkaroon na ng normal na mga pagkakataon at lalong-lalo na pagdating na sa budget ay magkakaroon din ng pagkakataon na magkaroon ng pananagutan itong si Melvin Matibag. No? Pero sa akin, unprecedented itong mga nangyayari. Nanggaharing uri ay isang NBI chief na nasa ilalim naman ng isang DOJ secretary. No? Hindi naman siya ang alter ego ng presidente kundi yung secretary ng DOJ. No? At ako ngayon nagtataka kung bakit itong secretary, although siya ay acting lang at hindi talaga siya full-fledged secretary, no? Dahil di pa siya nakukumpirma ng CA, ay hinahayaan na magharing uri nga itong Matibag. No? Pero malinaw po na para nga maiwasan ang pagdanak ng dugo, ang ating sistema, ang ating saligang batas ay nagsasabi na dapat lahat igalang ang Korte Suprema, lalong-lalo na nagsabi na ang Korte Suprema na magdidesisyon sila doon sa hinihiging TRO ni Bato de la Rosa at ang ginawa nga nila is nais muna nilang pakinggan ng gobyerno kung bago sila bumalaw doon sa kahilingan ni Bato de la Rosa na TRO. So ang dapat po talaga mangyari para maiwasan ang mga pangyayaring ito ay galangin na lang ang jurisdiksyon ng hukuma nang sa ganon hindi na magdanak ng dugo Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Attorney, follow up lang. Meron kasing nagsabi dito na yung grupong bayan gusto pumasok ng Senado para sa araw ng citizen arrest. Ano masasabi mo? Citizen arrest? Alokohan po yan. Talagang sila po ay siraulo. Dahil in the first place, anong citizens warrant of arrest ang gagawin nila? Wala ngang bisa yung look ng warrant of arrest ng ICC. Ang pagkakaiba po nung inaresto itong kriminal na si Trillanes at kriminal na Laila de Lima, ang nag-issue ng mandamiento de arresto ay lokal na hukuman. Ano bang mahirap maintindihan na kapag lokal na hukuman ang nag-issue, dapat talaga patupad ng mga alagad ng batas. Pero ito po, dayuhang hukuman ang nag-issue. So anong legal na basehan para ipatupad yung mandamiento de arresto na yan, gayong hindi naman po yan ang galing sa otoridad ng Pilipinas? Attorney, si parang RJ po ito. Meron po ba tayong tinatawag na secret warrant? Wala po. Sa ating bayan po, ang mga warrants of arrest ay even published. Meron po tayong tinatawag na e-warrants, no?
At bakit mo naman isisekreto nga ang warrant? Kung nais mong mahuli ang isang tao, dapat nga ipagbigay alam sa publiko sa ganon. Kung alam nila kung nasaan yung taong nais mahuli, ay mapagbibigay alam sa mga otoridad. No? So hindi po sinisikret yan. Meron na tayong e-warrant project. Yan po ay supported ng American Bar Association. At ngayon po yan ay regularly updated. So alam ng publiko kung sino talaga ang hinahanap ng mga otoridad ayon sa mandamiento de aresto. Attorney, si Coach Oli po ito. Kung sakasakali at mabibigyan ng pagkakataon, ito bang si Attorney Matibag at saka ito si Tito Sen, pwede ring makasuhan at kung ano-ano ang magiging posibleng maging kaso nila? Napakadami pong pwedeng kasuhan sa kanila. Una-una po, yung Article 145 ng Revised Penal Code, yung kanilang pinipigil na ganapin ang katungkulan ng isang senador. Yan po ay krimen. Pangalawa, yung pagsuserve po ng warrant of arrest na wala namang validity sa Pilipinas, yan po ay unlawful detention. Dahil kinakailangan para maging legal ang pag-service ng mandamiento de aresto, dapat yan ay maging valido at hindi maging valido yan kung hindi in-issue ng lokal na hukuman. So yan po ay unlawful detention, yan po ang counterpart ng kidnapping kapag ang gumawa ay mga otoridad ng batas. No? At syempre, pangatlo, meron pa rin yung pananagutan dun sa mga pananakit na mga nangyayari dyan sa Senado ngayon. Nakita natin na meron ng isang sergeant at arms na binugbog at nagkaroon na ng putukan ngayon. Hindi ko alam kung meron nasaktan, kung meron ng napatay, pero kung merong mga napatay dyan, hindi po ito lawful encounter. This is the unlawful use of force dahil wala pong basihan ang pagsuserve ng warrant of arrest and therefore they cannot invoke lawful police power. No? Illegal po itong paggamit ng dahas na nangyayari ngayon at posible na meron pang murder na mangyayari dito kung meron na pong napatay dyan sa putukan sa loob ng Senado. Attorney, balikan ka lang namin ha. Alamin muna natin yung kalagayan sa loob kasi nandun na ata si Secretary John Vic Remulla, si Angel Pastor nakatutok dyan. Angel? Yes, magandang gabi mga ka-partner. As of now, nasa loob na ng opisina ni Senate President itong si Secretary DILG Secretary John Vic Remulla. Kanina, ang pagdating niya ay pagpasok niya ng Senate building ay paika-ika si Secretary Remulla pero di natin natanong kung ano ang nangyari sa kanya, kung bakit ganun ang kanyang paika-ikang paglakad papasok ng Senate building. Sa panayam kanina, sinabi ni Secretary Remulla, 100% sure siya na hindi daw po PNP yung mga nagtangkang pumasok dito nga sa Senate building kanina dahil nagkaputukan. Kinumpirma niya and 100% sure siya mismo nagsabi na hindi nga daw po PNP yun at nandito siya para hindi daw po arestuhin si Senator Bato de la Rosa at nandito siya para magkipag-usap kay Senate President Alan Peter Cayetano para alamin na or makipag-ugnayan sa kung ano ang nangyari kanina sa naputukan dito. Kasi 7:48, narinig natin na nagkaputukan kanina mga kapartners, and yun nga, kasi perceived NBI agent daw, sabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, kanina perceived NBI agent, ang mga nagtangkang pumasok kanina. Kung kanina yung nakita niyo mga kapartners, yung may drilling, may nagkaroon ng drilling, kasi ang sabi, yung drilling kung saan portion ng Senate building na nagkaroon ng drilling ay konektado daw po iyon sa GSIS building. Pero yun nga, sinabi ni Mendoza na naharang naman daw po nila yung ang perceived NBI agents. Sa ngayon ay si Secretary Mendoza ay nakikipag-usap na rin kay SP Cayetano para sa nangyaring putukan kanina at directive daw po na sinabi ni SP Cayetano ay secure the building, secure the people inside the building of the Senate. At siniguro din ni Mendoza kanina na wala namang nasugatan sa nangyaring putukan sa pagitan ng mga perceived NBI agents at itong mga Marines at mga miyembro ng usaan ng Senate po. At so ayun, mga kapartners, ang update ngayon ay nasa office na nga ni Senate President Cayetano si John Vic Remulla. Yun mga kapartners. Angel, may sinabi ba si Secretary Remulla o i-withdraw ba o dadagdagan ba ng pulis sa loob ng Senado? MJ, sa panayam natin, very short lang yung
pakikipagpanayam natin kay Secretary Remulla kanina, pagpasok niya lamang ng Senado ng building kanina, sinabi niya lang na nandito siya para makipag-usap kay SP at wala siyang sinabing informasyon kung madadagdagan pa ang security, PNP security personnel. Pero yun nga, ang isa lang niyang siniguro na hindi daw po PNP yung nagtangkang pumasok at nakaputukan itong mga Marines ng Senate dito kanina mga kapartners. MJ. Opo, sa nabanggit si Angel, si Admar po ito, sa nabanggit kanina sa panayam ninyo with SecGen or sa USAA, wala na ba dyan yung mga miyembro ng NBI na sinasabing sila yung lulusob or papasok sa premises ng Senado? Yes, kapartner, kinumpirma yan kanina ni Secretary Mendoza na wala na daw. Yun ang kanyang sinabi na wala na sa premises ng Senado. Itong mga perceived NBI agents. Hello? Go ahead. Yes. Yun ang sinabi ni Secretary Mendoza, wala na daw ang mga perceived NBI agents at ang kanyang sinabi ay patuloy pa rin nilang verifikahin dahil ang kanilang ang impormasyon pa lang nila is dito lang sa building mismo ng Senado itong kung saan nagtangkang pumasok nga itong mga perceived NBI agents, pero they are checking up until now and patuloy ang kanilang kumpirmasyon na kung wala na ba talaga yung presensya nitong mga perceived NBI agents, mga kapartners. Ayan, maraming salamat si Angel Pastor live mula pa rin dyan sa loob po ng Senado. So meron pa rin pong lockdown, no? Sa ilalim ng lockdown, walang pwedeng lumabas at pumasok. Kanina, nabanggit yun ni General Aplasca bago pa nagkaroon ng putukan. May karagdagang mga tanong, attorney. Sino yung magtatanong sana kanina? Kanina po, attorney si Coach Oli po ito. No? Ang tatanong ko sana, yung presidente natin o presidente nila, tila nananahimik sa pangyayari. Napakalaki na po nitong gulong nangyayari ngayon. Parang wala pang action on his part. Alam mo, pati yung diktador na ama ni Banga, attorney? hindi niya linusob ang Senado. Okay, balikan natin si attorney kasi ongoing din ang live din ni attorney. No? Pero balikan lang natin yung summary doon po. Nakalay din to eh. Ayun po. Nangyayari. Deklara na martial law. Kung magdeklara siya ng martial law, alam niyo na ibig sabihin. Estrada sa kanyang live, mariin niyang kinukundina yung tinawag niyang dastardly act o karumaldumal na hakbang ang ilang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Senator Estrada, masyado raw binastos ang institusyon ng Senado. Base sa ulat ng Senate Sergeant at Arms, iginiit ng Senador na ang mga elemento ng NBI umano ang unang nagpaputok ng baril at hindi raw po ang panig ng OSAO ng Senado. Dahil dyan, isang full-blown investigation ang hirit ni Estrada sa insidente. Palabas na ng GSIS sa mga NBI agent galing sa loob ng Senado. Yung update kanina at may mga live, no? Si Attorney Jimmy Bontoc
para po at si Senator Amy Marcos dito sa ongoing na update. At sinabi dito ni Senator Bongo sa kanyang live, ipagdasal niyo po kami sa Senado na hindi po magkagulo at masaktan at nananawagan po ako na mapanatili ang kapayapaan. Nandito po kami, mayroong meeting na pinatawag ang Senado. May narinig kami na sa second floor kanina, ingat po kayo. Ipagdasal niyo po kami. Yun po ang sinabi ni Senator Bongo. At kuha pa tayo ng update si Senator Villar. Sinabi, okay naman kami. Grabe lang nangyari kanina. Sila po daw ay nagmi-meeting. Akala daw nila fireworks. Mandaki nyo partners ha. At alaman daw nila na may putukan na dahil sa balita sa media. At saka akala doon nila fireworks. Marami nagulat nung tuloy-tuloy ng gunshots. Please pray for us. Sabi naman na dito ni Attorney Jimmy Bondoc, ang question ngayon, saan daw si Bato? Pero we were informed na he's fine, he is safe, secured by Senator Robin Padilla. Yung update ngayon mga ka-partner latest sa Senado. Pero tinanggi partner ni ni Attorney Batibag na hindi rin daw sila ang nagpapasok ng doon ng tao nila. Tingnan natin at alamin natin ang karagdagang pag-update mula kay Paul Montibon, kaganapan kasalukuyan dyan sa labas ng Senado. Paul, kamusta dyan? MJ, mga kapartner, andito pa rin tayo sa labas ng Senate Complex dito pa rin sa Pasay City at tuloy-tuloy ang pag-antabay natin sa iba pa na nangyayari dito sa tensyon sa loob ng Senado. At idugtong lang natin yan dahil kanina noong napag-alam o nagtukan doon sa loob ng gusali ng Senado, ito namang katabi natin ng mga supporters ni Senator Arnold Bato de la Rosa ay hindi na rin napigilan ang emosyon at sinasabi at tinangka nila na mag-cross over doon sa sa steel barriers at naharang pa rin naman ito ng mga kapulisanan ng NCRPO dahil ang pagkakasabi nila ito na ang napag-alaman nila nagpuputukan syempre dahil sa suportado nila si Senator Ronald Bato de la Rosa ay gusto sana nila na pumasok doon sa gusali para protektahan o magbigay ng proteksyon at suporta doon sa senador. Yun nga lang ay naharang nga ito. Ang pagkakasabi pa nila ay ayaw na nilang maulit pa yung nangyari doon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung sakali man ay magkaroon ng arestuhan ay agad na dadalhin at ilalagay doon sa kustodiya ng isang banyagang bansa. So ang nagkaroon lang ng kaunting komosyon dito sa pagitan ng mga supporters at ng mga tauhan ng National NCRPO. Pero kanina bago si Secretary John Vic Remulla ay naharang natin siya ang kalihim na kung bakit nagmamadali siya na pumasok dito sa loob ng bisinidad. At kasama niya kanina ang NCRPO chief na si General Aberin at agad na kanyang ipinag-utos matapos na napag-alaman itong nangyaring putukan sa loob ng Senado, agad niyang ipinag-utos sa kanyang mga tauhan ang pagpreserba mga tauhan na pulis na nasa loob at agad siya nakipag-coordinate na ipreserba ang lahat ng mga CCTV footages. Ito naman ay magiging dokumento nila kung sino at ang mga involved, sangkot, sino ang nauna nagpaputok, sino ang gumante at sino ang mga sangkot doon sa insidente ng putukan. Pero sa pagkakaalam daw niya ngayon, lahat ng nangyari doon sa kabilang nangyari ay wala na mga sugatan o ano pa man bukod doon sa mga empleyado hanggang doon sa mga senador na nandoon sa loob ng Senado. Sa ngayon ay kasama sa kanyang misyon sa pagpasok doon sa Senate Complex ay para alamin din ang sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi, I am not here to arrest Senator Bato de la Rosa. Ang gusto lang niyang mustahin yung nangyaring insidente na putukan sa loob
kung sino ang involved at ano pa ang kanyang maaaring gawin para proteksyonan ang institusyon o ang gusali ng Senado, mga kapartner. Pero sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-antabay ng iba pa ng mga kapulisan ho natin mula sa iba't ibang mga districts yan ng NCRPO, kasama pa ng mga nakaantabay ng mga kasamahan natin sa industriya dito sa pamamahayag para sa kung ano pa man ang maging data natin dito. Pero hindi na lang ito yung mga hindi na lang ito yung mga district na mga kapulisan ho natin. May mga special forces na rin na ipinadala dito sa loob at labas ng Senate Complex. MJ. Paul, si Admar, ito, clarify ko lang. Nung nagkaroon ng putukan, anong naging Opo. reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa labas, pati yung mga pulis, Paul? Yes, Paul, naririnig mo ako. Yes, go ahead, Admar. Nung nagkaroon ng putukan, ano nga yung naging reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa labas, ng mga pulis or natimbrehan na ba sila, lalo na yung mga Nung narinig nila, okay. Yes. Admar, nung narinig nila, nagkaroon sila ng informasyon na nagkaroon ng putukan. Hindi din natin alam kung bakit mayroon silang informasyon at nakakuha sila ng informasyon o nagkaroon ng putukan doon sa loob ng Senado. Kaya naman ang nangyari dito, itong nasa kaliwa natin na mga supporters ng senador ay parang hindi sila mapakali. Ang kanilang emosyon ay tumaas at yung iba nagtulakan, pinagtutulak itong nakabarikada ng mga kapulisan ho natin at minsan pa may iba pa na mga na pumunta pa yan doon kasi may nakaharang pa yan na steel barriers, yung barikada din na bakal, tinumbayan ng mga tao, ng mga individual at gusto pa talaga nilang tangkain na makapasok dito bilang bugso nga doon sa pag-aalala nila sa nangyaring putukan dahil doon na rin sa concern nila sa sinusuportahan nilang si Senator Bato de la Rosa. Yun na lang, bigo sila na makapasok dahil nga naman pinaharangan talaga sila ng marami pang mga pulis ng NCRPO. Admar. Partner Paul, si Coach Oli to, nung pumasok si Secretary John Vic kanina dyan, marami Yes, ba siyang mga kasamang mga pulis? At sila ba ay mag-i-stay daw dyan hanggang kailan para bantayan ang loob nitong Senado dahil tila sila ay napasok or pinapasok ng mga NBID o mano? Ako kasi parang ang pagkakaalam ko, ako yung una na nagsabi, uy si secretary, lumabas dito mismo, itong barikada na to, may isang daan na pinagbigyan sa loob. Pero ang nakita namin, mag-isa lang naman siya. Wala naman gaanong mga kasama, parang mag-isa lang siya na naglalakad, iika-ika dahil parang may problema sa kanyang paa. Kaya nga mas tumagal pa yung pag-stay niya dito sa labas dahil dinumog na rin ang mga media kasamahan natin dahil maraming mga tanungan kung paano nalaman, anong directive, anong sabi, constant na coordination doon sa loob ng Senado. Kanina wala kami nakita na may kasama siya na pumunta siya dito at ang naging kasama niya kasi pagpasok doon naman ay si General Aberin ng NCRPO chief. Bukod pa yan doon sa kanyang kasamahan ng mga opisyal ng NCRPO, nakapasok na sila doon sa loob ng Senado. Maraming salamat, Paul Montibon, live dyan sa labas po ng Senado at minamanmanan ang sitwasyon dyan. Samantala, pakinggan muna natin ang naging pahayag ni Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senador Jinggoy Estrada na nasa Senado. So, nandito kami at nagsisiksikan kami sa isang maliit na sulok dito sa kwarto ng SP habang pa rin sa gilid at nagtutulakan pagkat sa pilit na yung mga NBI, yung kanilang mga kasamahan na may mahahabang baril dala at pinagsuot na nga ako ng bulletproof ng aking mga security. Ang paman,
hindi tama itong nangyayari. Kung nais nilang dakipin si Bato, hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Hindi po tama itong nangyayari at nananawagan kami sa mga opisyal. Kung kayo ay busy o may gagawa o kung ano-ano pa, pwede ba tulungan ninyo kami rito? At nagpapasaklolo na yung mga senador ng ating republika. Magandang gabi lahat mga kababayan ko. Kasama po natin ang ibang senador ngayong gabing ito. At kanina putukan po sa floor. Update lang po sa inyo. Pagdasal niyo po kami rito sa Senado. Hindi po magkatuwalang masaktan. Nanawagan po sa kababayan na manatili ang kapayapaan sa Senado. Dito po kami habang merong meeting na pinatawag po ang leadership ng Senado. Ay narinig po kami sa sector kanina. Ingat po kayo. Sal niyo po kami dito sa Senado. Nandito si Secretary John Vic Remulla ng DLG. She got the same batch, and she told you about that. So I think it was an inside job from our side, from the 13. We would have been receiving. Just to make yeah, I don't know what you have to know is that there is an internet message and we were doing both from there. So and I told him, if it was from us, he now reported to me, they're expecting even senators from focus on straight from GSIS. They're inisip sa nila. So this all happened, it's not even how all the administrator and all the talk to me. Then it all happened. Trap pa rin kami sa Senate, almost 2 hours na ata. Tumigil na yung gunfire pero kanina lakas ng putukan sa loob at nag-blackout kami dahil pinatay namin yung mga ilaw at grabe talaga yung nangyari kanina. But okay naman kami ngayon. I think medyo nag-normalize na dito pa kami kasama lahat ng senador, pati ang kapatid ko si Camille. So we're safe and please pray for us. Thank you. Yan po ang mga pahayag hinggil sa update ng ilang mga senador. For sure tayo na wala na doon, partner Coach Oli, si Senador dating Senate President Tito Soto. Ang kanya lang inireklamo ay nung paglabas niya, kinalampag siya ng mga tao doon at nagreklamo siya sa mga pulis, Pero ang pahayag, reklamo naman dito sa loob ng Senado ay yun nga mga putukan po mga kapartner na di umano'y may nagtangka na pumasok dyan sa bisinidad ng Senate building po mga kapartner at yan ang nangyari. Ang tanong dito, bakit umabot pa sa ganito? Lahat naman sila, Coach Oli, ay nasa ilalim ng executive branch. Yun nga, partner, ang nakakalungkot dito, isipin mo nagagawa nila ito sa mga senador. Paano pa yung mga katulad nating ordinaryong mga Pilipino? Kita naman natin kung magsisigaw itong si Director Matibag, napakatindi po. At hindi natin alam kung saan siya kumukuha ng tapang dahil alam naman niya na hindi po pwede yung ganitong klase at ang binabanggit po kanina, di umano ay parte ng NBI ang mga nagdidrill. Kaya nga naman since nandiyan na si Secretary Remulla, dapat siguro pumagitna na ang mga ay naka-lockdown or hindi lang pinapalabas mismo yung dito sa
floor kung saan kami Kaya medyo klaro na ngayon. Yan, no? Taga-NBI ang gusto. Kanya-kanya po ang warrant of arrest. But kung ako tatanungin nyo, ay bawal po yung warrant of arrest na yan. At galing po yan sa ibang bansa. Hindi po yan sa Pilipinas. Pero, gayon pa man, for discussion purposes, ay hindi po pwede yung ganyang klase na basta ka na lang papasok. Dapat ilagay sa ayos yan. Nasa batas dapat. Yung linya ng dapat aksyon na gagawin nitong mga taga-NBI. Kaya naman nananawagan tayo sa mga pulis. Ano pang aantayin natin? Huwag naman po magkabarilan dyan ng mga senador. Diba? Nasa loob pa. Partner, nakakalungkot talaga to. Oo nga, no. Kumbaga, nakita natin na kailangan pa bang umabot sa puntong ganito, no? Kasi ang pagkakaalam ko talagang gusto nilang gayahin talaga yung ginawa nila during sa kanilang pag-surrender, pagsisilbi ng arrest warrant mula sa ICC, no, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yun nga, lahat ang sabi nga ng ICC during that time, kasi nga questionable yung pagsusunod doon sa tamang proseso. Ang nabanggit lang ata ng ICC isinuko ng gobyerno . Diba? Ito yung kapansin-pansin natin na every time na may mga Pilipino sa labas ng bansa, kung sila may hinaharap na mga kaso doon o reklamo, pinipilit natin na makuha yung kustodiya. Coach Oli, pinapauwi dito, kinukuha, sinasabi pa na dito na lang magsilbi ng kanilang hatol. Pero heto, na isang Pilipino, tinanong ko nga si Senador Ronald Bato kaninang umaga, kung siya ba ay may kinaharap na kaso. Dahil yung sinasabi dito sa ICC is way back nung siya ay Davao City Police Chief pa, way back mga 2010. And during that time, napapalagi na ako dan sa opisina niya kasi reporter pa tayo ng Davao Radio Station natin, nakapupunta tayo. So, 2010 is Pinoy administration. At kilala mo ba kung sino yung Justice Secretary during that time? Si Secretary Leila de Lima. Di ba? Na ngayon ay talagang kritiko at panay yung puna. Naalala ko rin, tinanong ni Senador Jinggoy Estrada dati itong si Senador Leila de Lima kung si former President Rodrigo Duterte ba isinampahan ng kaso kaugnay sa mga inirereklamo. Wala naman daw. No? At tinanong ko rin mismo si Senador Ronald Bato de la Rosa kaninang umaga kung mula ba noon, meron ba siyang kinaharap, meron ba siyang kaso na isampa sa kanya. Wala naman daw. Tapos ngayon, tsaka binuhay at doon pinapaharap siya sa isang banyaga na korte. Yan yung kine-question nila. Pero balikan muna natin ang mga huling kaganapan dyan sa Senado kasama si Sheena Torno. Sheena, balita ko pinapalabas ng media. Admar, nandito na nga talaga tayo sa labas ng Senado at kasalukuyan na nga ang sinasarado ng taga-OSAA yung main entrance kasi ang paliwanag nila para talaga sa security ng mga media at kanina pumasok dito dumating si SILG, pumasok siya sa opisina ni SP Cayetano. Hindi hinihintay natin yung kanilang pag-uusap kung isa ba sa mga tinalakay is yung posibleng pag-aresto kaya sa Bato. Lahat yon puro espekulasyon. Pero ang nangyayari lang ngayon dito sa Senado, sa labas ng Senado, nandito na lahat ng media, pinagbabawalan ng makapasok sa total lockdown na rin talaga yung nangyayari at hindi kami pwedeng makapasok na ulit dito sa loob ng Senado. Admar? Opo, may nabanggit kanina na meron daw na mga agents ang NBI na nagpapanggap na media, kaya parte ba yan? Kaya siguro pinalabas na kayo lahat ng mga miyembro ng media dyan. Oo, yan ang sinabi ni SP Cayetano sa kanyang live Facebook, no? At mayroon na nga daw nagpapanggap na media kaya pinalabas kami lahat at ngayon makikita natin si
si Sec Jen, hihingan natin ng ayan, mapapakinggan niyo po. Yan daw, kita natin si Secretary Cheloy. Ayan, nakikita natin, pumasok na si Atty. Cheloy sa kanyang sasakyan, kasi sinasabi niya, submit na yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya dito na lamang yung mga media na nag-aabang. At kanina nga, may sinabi din yung mga staff ni Senator or ni Esther Cayetano na may nag-disguise ng media, nagtataka nga nag-disguise sa media para makapasok dito sa loob. At sinasabi ni Sec Jen, ito yung sinasabi nilang perceived NBI agent na sinasabi nilang sila miyembro ng Senate media. Admar? Yes, meron ka bang information kung ilan yung confirm na mga senador na nasa loob ng Senado, lalo na during doon sa nagkaputukan? I-minus mo na si Senador Tito Soto kasi nauna na atang lumabas yon. Admar, nandito sa loob. Ayan, Admar, wait lang. Sa mga oras na ito ay may mga pulis na pumapasok dito sa loob ng Senado. No? Ayan, kinokontrol nga ng taga-USAA at binibilang isa kung sino-sino yung mga pulis na maaaring pumasok. Ayan, makikita natin na Admar sa ating mga videos. Kasi yung roll-up na ito, ayan, binababa na. Ayan, nakikita niyo. Ayan, sirado na. It means lockdown na ulit dito sa loob ng Senado. Kanina, Admar, is si Senator Ruby Padilla. Nandito pa rin sa loob ng Senado. Si SP isa rin dyan, nandun sa si Senator Bongo nandito rin. Kasama ni kasama pa na iba bang mga senador, pero majority sa nakikita natin dito mga kapartners ay puro majority, Senate majority senators na nakikita from Senate minority. Admar? Opo, linawin lang natin, kayo'y nasa Senate compound pa rin, hindi talaga lubusang nakalabas sa kalsada. Nasa Senate compound or sa labas lang ng main entrance. Tama? Oo, nasa compound pa rin kami. Nandito kami sa labas ng Senate main entrance, no? Kasi nga yung sinasabi nga nilang may nagdi-disguise na ng mga media, ng mga perceived NBI agents. So pwede pa rin kami mag-cover dito sa loob ng compound, pero pinagbabawal kami na makapasok mismo sa loob ng Senate building, Admar. Okay. Yes, Coach Oli, may tanong ka? Sheena, si Coach Oli to, no, yung mga nagpanggap na media na taga-NBI, wala silang dalang baril. Paano na ipasok yun? Paano naging media? Ayan, Coach Oli, yan nga yung ipinagtataka ng taga-USAA, paano nakapasok yung mga perceived NBI agent. Kasi nasabi kanina, Sec Jen, may dumaan sa likod na naunang nagpaputok, Coach Oli, kaya nagpaputok rin yung Marines, yung taga-USAA at mga pulis. Siniclear ngayon yung area kung saan nagkaroon ng paputok, which is yung sa dulo yun ng Senate, ng second floor kung saan natin hinihintay sa Senator Bato. At malapit din yan, Coach Oli, sa office ni SP Cayetano. Doon nangyari yung enkwentro. Ngayon, nandoon pa yung mga Marines para tignan kung nandoon pa yung mga perceived NBI agent at para ma-secure na rin na safe. At sinabi naman ni Sec Jen kanina, walang taga-USAA or taga-Marines at saka mga pulis yung nasaktan doon sa nangyaring putukan, Coach Oli. Diyan sa area mo, may nakikita ka pa ba diyang mga taga-NBI? Coach Oli, hindi natin masasabing makita natin yung mga taga-NBI. Kasi kung maalala natin, Coach Oli, yung nangyari nga noong Lunes ay mga hindi naka-uniform, mga nakasuot lang ng ordinaryong damit yung mga NBI agent na pumunta dito sa loob ng Senado. Kaya ngayon, halo-halo na yung mga tao dito, may mga Senate employee, may mga taga-media, kaya hindi natin masabi kung sino dito yung mga taga-NBI, Coach Oli. Opo. Pero confirm na, Sheena, na andyan na rin yung articles of impeachment kasi nabanggit mo kanina, lumabas ba o pumasok si Sec Jen Cheloy Garafil?
Admar, ayan na, palabas na ng Senate compound itong sasakyan ni Sec. Gen. Cheloy. No? Tinanong natin siya kung totally transmit na ba yung articles of impeachment. Ang sagot niya, yes. Ito ay naibigay na sa Sec. Gen. dito sa Senado, Admar. Yan, hihintay din natin kung ano din yung magiging desisyon ng liderato ng Senado after the transmittal ba ng articles of impeachment. Tomorrow, magkakaroon ba ng pagkukonvene? Yan yung kailangan nating antabayan, Admar. Opo. Pero nabanggit ba kanina sa mga opisyal dyan sa Senado na yung presensya ng NBI dyan walang koordinasyon sa Senado? Sinabi ni Sec. Gen. Mendoza kanina, walang coordination from NBI yung pagpunta dito ng mga tinatawagan nilang perceived NBI agent. Kasi kung nagkaroon man ng coordination, magiging maayos yung plano siguro nilang pagsisilbing warrant of arrest. Nangyari, nagkaroon ng putukan na may impormasyon ng OSAA na may mga NBI agent na nakapasok, especially doon sa far exit area. Kaya doon nagkaroon ng encuentro. So sabi nga ni Sec. Gen. Mendoza, 100% walang koordinasyon yung NBI, Admar. Nasa bisinidad ba o wala si NBI Director Matibag? Admar, dito sa loob ng Senado, dahil nandito pa tayo sa loob ng compound, no, wala tayong NBI Director Melvin Matibag na nakikita dito at wala ding sinabi si Sec. Gen. Even yung OSAA, even yung mga senador na pupunta dito si NBI Director Matibag, Admar. Pero si Secretary Junvic Rimulya andyan pa sa loob? Admar, patuloy yung pag-uusap. Nakausap nga natin yung Chief of Staff ni Senator Robin Padilla. Tinanong natin siya kung nasa loob pa ba ng opisina ni SP Cayetano yung mga senador na kasama ni Secretary Rimulya. Ang sabi niya, oo, patuloy yung kanilang negosasyon, patuloy yung kanilang pag-uusap. Nandoon din sa loob itong si SILG. Kasama ni SILG si Senator Marcoleta, si SP, si Senator Robin Padilla at Senator Amy Admar. Yung mga pulis ay nandyan din ba, malapit sa inyo? Kasi ang nakikita namin dito sa live feed ay mga miyembro lang ng media. Kanina sa report ni Paul, marami mga pulis outside talaga sa compound. Admar, yung nandito na lang talaga sa labas ng main gate is mga may Senate media at may ilan ding pulis. Kung makikita nyo, Admar, ipapakita lang natin. Papakita lang natin, Admar. Sige, kasi ang naka-feed dito, nakaharap tayo doon mismo sa pinaka main door talaga, doorway ng Senate of the Philippines. Kitang-kita natin dito yung facade mismo ng Senate of the Philippines at mga miyembro ng media. Yung nabanggit mo nga na lahat ng mga miyembro ng media ay pinalabas na at nakasarado na yung mga roll-up doors, yung parking Admar, space. Yes, go ahead. Makikita natin, ito yung Senate area. Nandito tayo ngayon sa labas. Nandito yung Senate media. At dito naman sa gilid natin, makikita natin yung ilang mga kapulisan na nagbabantay nga sa security dito sa labas ng Senate lobby, Admar. May mga pulis na nakikita pero mangilan-ngilan lamang, Admar. Unlike doon sa labas na marami talagang nagbabantay, Admar. Ano naman ang advisory sa inyo ng Senate PRIB kung babalik pa ba bukas or ano? Yan yung hinihintay natin, Admar, kung anong mangyayari, kung bukas ba, total lockdown pa rin, hindi pa rin ba pwedeng makapasok. Ayan, Admar, makikita mo, even yung mga staff na mga senador ay pinapalabas na rin ng Senado. Makikita natin yung ibang staff ni SP Cayetano, ni Senator Bato, at saka ni Senator Robin Padilla. So hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, kung allowed pa ba pumasok yung media, kung magkakaroon pa ba ng mga sesyon. Yan yung kailangan antabayan dito, Admar. May kita din tayo, may mga police rin na palabas ng Senate building, Admar. Diyan, Sheena, sa labas, tanaw mo ba kung marami pang tao? May yung mga rallyista? Oo, Coach Oli, malayo tayo doon sa main gate kung saan nagsasagawa ng rally yung mga kababayan natin. Nandito kasi tayo mismo sa tapat ng Senate main entrance, Coach Oli.
Sila, yung ibang senador, natanong nyo ba? Halimbawa, sila Senator Lacson, Senator Risa, o yung nasa minorya ngayon. Oh, Coach Oli, yan nga yung hinahanap natin kanina kung nandito ba sa loob ng Senado itong mga bagong Senate minority. No? Ang nakita lang kasi natin is yung mga bago rin mga Senate majority. Yung nabanggit ko nga kanina, si SP Cayetano, magkapatid na Villar, Senator Pia, Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Bongo. Yan lang yung nakita natin kanina habang nagsasagwa nga, nagkakaroon nga ng mga kaguluhan dito sa loob ng Senado. Pero sa mga oras na ito, wala tayong nakita nga kahit isa from Senate minority. Pero sa information mo dyan, kasi meron din tayong nababasa rito, partner Sheena, sa information mo, wala nang mga miyembro or agents ng NBI dyan, or meron pa rin kayong mga information na natatanggap na meron pa rin sa loob? Kasi meron akong nababasa lang na dito na mga unverified na mga information na meron pa daw, Sheena. At Mark, kaya nga pinalabas yung mga media kasi kanina may nagdi-disguise nga perceived NBA agent na sinasabing media sila. Kaya siguro pinalabas yung media para malaman talaga kung may natitira pa talagang NBA agent dito sa loob. Kasi yung mga Marines nandoon sila sa area kung saan nagkaroon ng putukan. And sinabi lang sa atin kanina ni Sec Jenny, hopefully, wala nang perceived NBA agent, Admar. Opo. So, yung mga lumalabas ngayon, maliban sa mga miyembro ng media, ay ang mga staff at empleyado ng ng Senado at staff ng mga senador. At may mga polis din tayong namamataan na naka-vest na palabas din dyan sa entrance na bahagi ng Senate. Oo. At Maria, nakikita nyo mismo yung binuksan, yung roll-up, no? Nakikita nyo mga, mga empleyado at mga empleyado ng Senado at empleyado mismo ng mga senador. Pinapalabas na rin sila sa loob ng Senate building, Admar. At dito nga, wala tayong nakitang mga Senate media at mga empleyado na pinalabas ng gate doon sa main entrance. Lahat is nandito lang tayo sa likod. Itong harap mismo ng Senate main entrance ay makikita nyo parami yung mga staff at saka mga empleyado ng Senado yung lumalabas or palabas na ng Senate building, Admar. Yes, Sheena. So, pwede kayo maka-standby dyan sa mismong labas lang or papalabasin talaga kayo ng mismong compound? Oh, yung instruction lang sa atin galing sa Senate Prib at galing din sa OSAA, allowed naman tayong mag-cover dito sa loob. Hindi naman tayo pinapalabas talaga doon sa main entrance. Ang sabi lang sa atin, dito lang tayo mag-stay sa halabas ng harap ng Senate main entrance. At wala rin sinabi sa amin na pinapalabas kami sa buong compound talaga ng Senate building, Admar. Okay. Linawin lang din natin, meron bang pagdagdag ng pwersa ng pambansang pulisya naman maliban doon sa kasama ba ni Secretary John Vic Remulla dyan, and paki-describe naman kung meron ba silang daladalang mga armas, mga heavy firearms? Oh, Admar, kanina nakita natin na may mga pulis, dagdag na mga pulis na pinapasok dito sa loob ng Senado. Mangilan-ngilan sila, Admar, at nakita rin natin maging yung mga pulis ay kinaakap-kapan din ng taga-OSA. Admar, kasama natin si Ma'am Asa Pimentel, no? At para bigyan, kasi kanina, Admar, kasama siya doon, isa siya sa mga kasama ni Senator Bato de la Rosa. Nandito siya. Ma'am, live tayo sa special coverage natin. Ano po yung kaganapan doon? Especially kayo po, pumasok kayo doon sa loob ng opisina ni Senator Bato de la Rosa po. Ayan, magandang gabi mga kababayan, no, sa mga nakikinig at nanonood ngayon sa inyo, Adnan and MJ. Grabe meron palang video, sorry. dito. Pero anyway po, medyo tensionado po yung mga pangyayari sa loob kanina. Kalalabas lang natin kasi nagbigay na ng order, no, na maiiwan na lang yung mga security ng mga senador sa loob at saka lahat ng mga empleyado at lahat ng mga media ay pinalabas na po. So nasa loob si Secretary John Vic Remulla and
a few minutes ago, nagbigay siya ng order that everybody who is not part of the legal team and the security, dalawa lang po sa bawat senador ang may iwan kasi magsisweeping sila sa loob, no? So, yan po yung pangyayari sa loob. Hindi natin alam kung ano yung mga pinag-usapan sa conference ng mga senador kasi sila lang po ang nandun sa loob together with Secretary John Vic Remulla. Siguro magbibigay naman sila ng pahayag sa inyo kung inyong makapanayam. Pero yan po ang sitwasyon dito ngayon sa Senado. And ako naman personally gusto kong panawagan ang ating taong bayan na tumutok talaga sa nangyayari dito at kung maaari lumabas na kayo because this, ano bang tawag dito? Parang may martial na talaga dito na nangyayari. Sorry, Secretary Junbic ha, pero i-comment ko lang din na kaika-ika ka sa lakad mo. Pero I hope na yung utak mo ay hindi pa ika-ika. So, pero ako ay sumangsaludo kay Senator Bato de la Rosa. Ang ginawa mo dito kung saan it led to the change of leadership in the Senate is going to go down to the history of the Philippines. At ang bawat isang mamamayang Pilipino na lalabas para ipagtanggol ang ating soberenya ay mahalaga po ang inyong partisipasyon. Sama-sama na po tayo pangalagaan natin ang bansang Pilipinas. Check, sound check. Kita kanina, pumunta ka doon sa opisina ni Senator Bato. Kumusta yung sitwasyon ni Senator Bato at hanggang ngayon pa ba ma'am, bago ka bumabay ng sa loob pa rin ba siya ng kanyang opisina? Siguro hindi ko na sasabihin kung nasa loob siya ng kanyang opisina, but when we were there kanina, no, earlier, mga early afternoon pa yon ay nakipag-ano tayo sa kay Senator Bato de la Rosa. Binigyan naman natin siya ng ating prayer at ang ating suporta at yung mensahe mula sa mga kababayan natin na nandito sa labas, yung mga supporters natin na nandito, nagbibigay ng panghiwatig at buong puso na sinusuportaan siya dito sa laban na ito. And na-encourage naman siya at nagpapasalamat. So nais ko lang din ipaabot sa ating mga kababayan ang taus-puso na pasasalamat ni Senator Bato de la Rosa sa lahat ng sumusuporta. Let us protect the Senate. Let us protect the institutions of our country because we are a democratic country. Ayan, Admar, narinig na si Ma'am Asa Pimentel. No? Ayan, Admar, dito sa parking area, ay binubuksan ng mga taga-OSA. Ay hindi na alam kung sinong lalabas na sakyan. Ito may galing sa senador. Ayan. Yeah. Ayan, binubuksan nila, Admar. At ito yung sitwasyon dito sa loob. Nandito yung mga media at ibang mga empleyado ng Senado, Admar. Alright, Sheena, balikan ka namin mamaya si MJ ito sa ating special coverage kaugnay sa mga ganap dyan sa Senado. Ngayon naman, pakinggan po natin ang mga karagdagang update mula mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Good evening, everyone. First and foremost, salamat sa Diyos, salamat sa prayers nyo. So far, everyone is safe. So far, walang balita po na anyone got hurt from the gunshot. So let me update you. First of all, kalma muna lahat. Kanina po, I was forced to manawagan through the Facebook because there's no other means of communication. Even now, I want to be in front of the Senate media, pero sinesecure pa yung ibang areas and I think they're downstairs. So, Secretary Remulla of SILG, of the DILG is here. General Aberin of the NCRPO are here. Secretary Teodoro called us and President Marcos called us, assuring us it wasn't government and kinakamusta kung ano takbo ng mga kung kamusta, kung nandito na si Sec John Vic and to make sure the investigation is independent. So I'm just talking to everyone to tell you, one, thank you sa inyong prayers. Two, we're here. Most of the majority senators are here. Senator Bato, dun sa nagtanong, Julbert Urbista, si Sen Bato is secured, he's okay. Aakyatin namin ni Sec Remulla, hindi siya arestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's
decision of giving 3 days each na mag-comment, no? So anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out, and napaka-importante we don't jump into conclusions. I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no? So we will report back through the media when we have time, but we're okay po. So sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay. Yan po naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na kausap nila ang DND at first time nating marinig sa araw sa ating coverage ngayon na mismong ang Pangulong BBM ang nakausap ng mga senador assuring na magiging safe ang kalagayan ng mga senador na nagpapatuloy pa rin dyan sa mga ganap sa Senado. Kasama natin ngayon si Attorney Harry Roque, former presidential spokes. Attorney Harry, first time natin narinig ngayong araw na ang pangalan ni PBBM na umaksyon dito po sa mga ganap sa Senado. Sir. Well, nagagalak naman ako, no? Bagamat gabi na at alam natin na meron siyang bisyo, ay nagsalita ang presidente para pahupain ang tensyon dyan sa Senado. Sa tingin ko, kumurap siya. Ang talagang kanyang nais na mangyari ay tuluyan na talagang maaresto itong si Senator Bato dahil itong panimula sa kanyang pananakot sa mga senador na kung hindi susuporta sa impeachment ni Sara Duterte, sila ay matatanggal o makukulong. No? So kung nakuha niya ang talagang kagustuhan niya, talagang dapat na aresto si Bato de la Rosa, pero nagulat siguro siya sa mga paninindigan at kakatapangan na pinakita hindi lang ni Bato de la Rosa kundi yung mga kasama niya sa Senado. Ang buong akala niya matitinag at maduduwag ang mga senador pag siya ay lumusob dyan sa Senado, pero hindi nga nangyari yan. No? At nagagalak naman ako na naiwasan ang pagdadat ng dugo dahil sa kasaysayan yung sarili niyang amang diktador may pagkakataon na talagang imasakir yung mga taong nagtipon-tipon sa EDSA, pero dahil nga doon sa katunayan ako ikay tunay na nagmamahal ng bayan, iiwasan mo ang pagdanas ng dugo ng iyong mga kababayan, hindi niya in-order si Fabian Ver na atakihin yung mga tao sa EDSA. No? At ang nangyari ngayon ay pagkurap. At nagagalak naman ako na dahil kumurap siya, naiwasan ang bloodbath dyan sa Senado. Pero ako, nagbibigay pugay sa mga senador, sa kanilang katapangan at sa kanilang yung talagang paniniwala na dapat depensahan ang Senado bilang simbolo ng ating demokrasya. Tama lang. Hello, partner? Hello? Apo, mamaya balikan natin. Ayusin lang natin yung audio ni partner Jason Rubrico. Attorney, failed arrest po ang nangyari ngayong araw. Ano ang mensahe na ipapaabot nito sa masang Pilipino? Ulitin po bukas o makalawa yung the same scenario ngayong araw, sir? Well, sana ang mangyari ay antayin na nila ang desisyon ng Korte Suprema. Dahil hindi naman magtatagal ang Korte Suprema. 72 hours lamang ang binigay para sumagot ang administrasyon doon sa hinihiling na TRO ni Senator Bato. Alam mo, kaya nga meron tayong hudikatura na nagtataguyod ng katas-taasang batas sa ating bayan at yan nga ang saligang batas ay dahil dapat maiwasan ang gulo na nakita natin ngayon sa Senado. Kaya naman na importante na bigyan natin ng respeto ang Korte Suprema at antayin ang desisyon ng Korte Suprema. Yan lang ang tanging pamamaraan para maiwasan ang pagdanak ng dugo at makita ng Pilipino ay papatay ng kapwa Pilipino. Sana nga ang gawin ng Presidente ngayon, antayin ang desisyon ng Korte Suprema dahil kaya naman binuo ng taong bayan ng Korte Suprema ay para maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Attorney, magandang gabi po, si Jason po ito. Nung isang araw ay nagbigay po ng pahayag si Vice President Sara Duterte at ikinadismaya niya itong nangyari nga sa Senado. And sinabi niya, and I quote, sabi niya, nakakalungkot dahil nawawala yung respeto ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa independence ng ating Senado. At nakakahiya dahil meron tayong mga kababayan, lalong-lalo na
ang administrasyon na hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng soberanya o sovereignty ng isang bansa. Attorney, ano kaya ang magiging imahe ng Pilipinas sa harap po ng sa harap ng international scene kung magtutuloy-tuloy po ang ganitong pangyayari sa ating bansa? Well, unang-una, no, sa tingin ko, gaya na aking sinabi, napatunayan na ng Senado ang kanilang katapangan at ang kanilang dedikasyon doon sa kanilang institusyon na hindi sila po pwedeng maging sunod-sunuran lamang sa isang presidente. No? So ako'y nagbibigay pugay sa ating mga senador dahil talaga naman kaya binuo natin ang senador na may mandato sa taong bayan para maging effective tool for fiscalizing, lalong-lalo na ang pinakamakapangyarihang ahensya ng gobyerno, ang tanggapan ng presidente. At naniniwala naman ako na sa katapatan ng Senadong ipinakita nila, talaga na pangalagaan yung ating demokrasya at hindi po pwedeng magmalabis ang isang presidente. Doon naman sa tanong mo na anong maging imahe ng Pilipinas kung tayo ay pinakidnap na naman si Bato de la Rosa, syempre we will become a laughing stock. Dahil unang-una, yung mga makapangyarihang bansa naman, gaya ng Amerika, gaya ng Russia, gaya ng China, hindi naman yung kabahagi ng ICC dahil alam nila na ang ICC po pwedeng maghimasok sa kanilang soberenya. At kung tayo ay naging sunod-sunuran sa isang order na isang dayuhang hukuman na wala namang pananagutan sa Pilipinas, magiging mensahe sa daigdig yan na tayo isang bansa na hindi pinangangalagaan ang kanyang soberenya at ang kanyang pagiging malayang bansa sa buong daigdig. Attorney, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin yung bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kaganapan ng Senado dyan sa The Hague, Netherlands. Pakinggan natin to mga kapartners. What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. And mag-usap na tayo mamaya. Sige, ma'am. Mabuhay ka, ma'am. Attorney, yun. Grave abuse of power. At nung isang araw ay sinabi nga ni VP Sara, nakakalungkot dahil yung pagkakaisa ng bayan ay nagkawatak-watak dahil sa personal na interest ng mga politiko. Your comment on this, Attorney? Well, ngayon tingin ko magagalak si VP Sara dahil binuwis talaga ng mga fiscalizing, no, para maging instrumento na labanan ang presidente, lalong-lalo na kung siya ay nagkakaroon na nga ng grave abuse of power. So ang nakita natin ngayong araw, ang paninindigan ng mga senador laban sa grave abuse of power na binanggit ni Inday Sara Duterte, and I think si VP Sara will be very happy to know na maaasahan pa rin ng mga senador na manindigan sa isang presidente na nagmamalabis. Attorney, may singit ko lang po. Alam ko na discuss na to kanina. Ano po ang masasabi po ninyo sa mga iilan na mga kilalang kritiko ng mga Duterte, sa mga kalyado nito na dapat sumurrender na lang po daw si Senator Bato de la Rosa upang matigil na tong kaguluhan at parang ipinupunto pa nila na dahil po nga daw dito sa pagtatago, sa pag-iwas ni Senator Bato de la Rosa sa ICC warrant of arrest ay kaya nagkakaganito ang Senado. Well, in the first place, mabuti na lamang 5 lang yung senador na yan na nagsasabi na dapat ang sumungko si Bato de la Rosa. At ito yung mga 5 ito yung mga senador na alam natin na ang interest lang nila sa pagiging senador ay yung mga mali-malitang kinikita ng mga politiko, no, galing sa mga flood control projects at infrastructure project. Dahil kung sila talaga ay tapat sa kanilang katungkulan, sila ay pangangalagahan nila yung pagiging independyente ng Senado na kabahagi nga ng check and balances ng ating saligang batas. So dahil pinapasurrender nila si Bato de la Rosa sa isang dayuhang hukuman, nagpapakita rin niya na hindi sila nagbibigay halaga sa pagiging malaya at hindi nila binibigyan ng proteksyon at halaga ang pagiging soberenyang bansa ng Pilipinas. Sila ay mga taksil sa sambayan ng Pilipino. Opo, Attorney, ngayon natanggap na po ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi po ni Senate Secretary General Leandro Dong Mendoza na yung impeachment articles o articles of impeachment ay natanggap ngayon kanina pong alas 8 ng gabi. May 13 ang naging transmission ay nangyari matapos nga aprobahan sa House of Representatives noong Mayo 11 ang articles of impeachment sa botong 257 na yes,
25 na no at 9 abstain votes. Ngayon po, Attorney Harry, dito sa press briefer po ng Supreme Court na ipinalabas ngayong araw, binanggit po yung without prejudice. Sa kontekstong legal, ano pong ibig kahulugan nito, sir? Ibig sabihin, talagang kung kinakailangan gumalaw ang Korte Suprema, may posibilidad din na hindi nila aantayin ang 72 hours na ibinibigay sa gobyerno para sumagot. At sa tingin ko, kung sila naman ay nanood sa mga live coverage ng SMNI, at di ko maalam kung yung ibang mainstream media ay pinakita talaga ang mga pagmamalabis na kapangyarihan na ginawa ng gobyerno ni Marcos sa kanilang mga television, ay maintindihan ng mga justices na baka kinakailangan na talagang mag-issue ng TRO. At ako naman ay umaasa na dahil alam ng mga justices na ang kanilang katungkulan ay panatiliin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga maagap na mga desisyon para maresolba ang mga kontrobersiya, baka nga gumalaw ang Korte Suprema at hindi na antayin ng 72 hours at panandalian ay mag-issue ng TRO nang maiwasan ang kaguluhan sa ating bayan. So patuloy po nating bigyan ng respeto at tayo po ay patuloy na magtiwala sa ating Korte Suprema dahil kung hindi po, talaga naman pong law of the jungle ang mangyayari. Kung hindi po talaga kumurap ang ating presidenteng bangag, baka nga po tayo ngayon ay nagpuputukan na sa lansangan. Civil war. Attorney, isingit ko lang kasi napag-usapan na natin itong impeachment nga against Vice President Sara Duterte. And as of 8 p.m. nga ay i-transmit na or natanggap na po ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza itong articles of impeachment mula po sa House of Representatives. Sir, ito bang nangyayari ngayon dito sa Senado? May kinalaman po ba ito sa nakaambang impeachment hearing o impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Para bang kinokontrol nila kung ano ang magiging kahinatnan ng impeachment laban kay VP Sara sa pamamagitan po ng nangyayari po ngayon dyan sa Senado? Ang gaya na akin nasabi na noong Mayo 11 kung saan nagsimula itong mga sunod-sunod na mga pangyayari sa Senado, sa Kamara de Representante, lahat po ito ay pwede natin pagtagni-tagniin dahil ang talagang pakay ay magkaroon ng Marcos Forever 2.0. Hindi pa po sila Balikan natin, Jason, ang linya natin kay Attorney Harry Roque doon po sa Europa at nakantabay maging ang ating mga kababayan abroad. Magandang gabi pala sa ating pong mga kababayan na nanonood live sa lahat po ng platforms ng SMNI, may it be in YouTube, may it be in Facebook, sa ating website 247smni.com at sa 200 mahigit na partner cable TV channels nationwide. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagtitiwala sa ating pong special coverage ngayong gabi. At nakikipag-ugnayan tayo kay Senator Robin Padilla. Baka mabigyan tayo, Jason, ng pagkakataon na makapanayam ang senador para bigyan tayo ng kanyang pananaw, point of view. Kaugnay po sa mga ganap ngayong araw. Kanina, nagkaroon po ng mga sagutan sa Senado. Meron tayong narinig na di umunoy nagkaroon ng suntukan. Ang mga dalawang senador, sinabi ng Secretary. 6:45, 7 o'clock, some senators got warnings na umuwi na. Nagtataka kami what that meant. So sabi ko, please don't believe that because the last thing anyone wants is yung gulo. At around that time, we got information, about an hour before that, we got information, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our focus and meeting us how we can prove by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics. Sino ba ito? But after 2 minutes, may papunta naman, then we felt and then I was already watching the TV, hindi ko na ma-contact and then tumawag yung usaan na, sir, confirm my shooter. I am writing down everyone down. Patunay na sinusuportahan ng masang Pilipino ang mga hakbang sa nakaraang pamahalaan.
Sa ngayon, partner MJ, sinusubukan natin na makakuha ng maayos na signal dahil kasalukuyan nasa labas po ng ng Senado si Senate President Alan Cayetano at si Secretary John V. Remulla. Maganda at mapakinggan natin kung ano ang magiging latest update dyan sa labas at sa loob ng Senado. Kaugnay nga sa mga nangyayari, lalo't sa higit sa lahat, itong inahain na warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. At napaka-glaring, Jason, ang mga nangyari ngayong araw, kaugnay po doon sa KOJC siege. Badal po para sa mga senador ang Senado dahil yan po ang kanilang bahay. Sa amin naman sa KOJC, badal po ang aming compound at yun po ang nangyari nung nakaraang mga taon na magkaroon po ng operasyon ng PNP. Sino bang hinanap nila, Jason? Sa KOJC compound, isang tao lang. Isang tao lang. Sinong sinaserban nila ng arrest warrant? Isang tao lang din at incumbent o sitting senator pa. Yan, nakikita natin yung pattern sa kasalukuyang gobyerno. KOJC siege, yung mga banal na dako ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ inatake. Ito namang banal na dako para sa mga senador at simbolo ng kalayaan, simbolo ng demokrasya ng bansang Pilipinas. Ang Senado is under attack at nagkaputukan. Same din, Jason. Sa KOJC siege, nagkaroon din ng mga insidente. Makikita po ninyo mga kababayan, ang the same pattern ng mga nangyayari sa paggamit ng kapangyarihan ng Estado na hindi naman dapat na isang tao lang hinahanap, Jason, partner. At itong mga tao na ito ay protektado, guaranteed by the Constitution na may karapatan sa ating lipunan. Kung makikita natin, ka-partner MJ, parang hindi na nga nasusunod ang rule of law. Kasi kung titingnan natin doon sa KOJC siege, kung babalikan natin, hindi na nasusunod yung batas at kung ano ang gusto ng administrasyon, kung ano ang gusto ng kapulisan that time, yun ang masusunod regardless of kung ano ang nakasaad sa batas. Yes, partner, nagkaroon na nga ng panayam. Malaman natin yung naging update kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nagkaroon ng panayam dyan sa Senate premises. Ano kaya ang magiging hakbang, partner? Magkakaroon kaya ng special session bukas? Dahil alam naman natin, sa regular schedule ng Kongreso, maging House at ng Senate, hanggang Miyerkules lang talaga ang kanilang trabaho. Pero pwede silang magsagawa ng mga pagdinig. Kaso nga lang, walang plenary session. Ngayon, natanggap na ng Senado ang articles of impeachment na unang sinabi ni Senate President Alan Cayetano na sila rin po agad-agad ay magkukonvene bilang Senate Impeachment Court. Ano kaya ang pasya ng liderato? Ano kaya ang resulta ng kanilang mga hearing? O ano kaya ang resulta ng kanilang meeting kanina? Yung all-majority caucus ng kasalukuyang majority. Ano kaya ang magiging kapalaran ni Senator Bato de la Rosa? Abangan po ninyo mga kababayan sa ating pong special coverage. Ngayong gabi ito, inaayos na natin, partner Jason, yung buong panayam kay Senate President Alan Peter Cayetano para po sa inyong kabatiran. Meantime, makakasama pa rin po natin si former presidential spokesman, Attorney Harry Roque. Attorney. Yes. Well, gaya ng sinasabi ko kanina, no? Kung naudlot ang kanilang plano na hulihin si Bato de la Rosa, dahil yung paghuli ni Bato de la Rosa ay isa lang yan, panimula pa lang yan, at talagang babawasan nila yung numero ng hanay ng sumusuporta kay Inday Sara Duterte. Kung nadukot nila ngayon si Bato de la Rosa, si Bongo ang isusunod nila, tapos ipapaaresto nila si Chis Escudero, si Villanueva at saka si Diego Estrada dahil di umano sa kanilang mga flood scam. Mababawasan sana ng 5 ang mayorya ngayon dahilan para makabalik itong si Tito Soto bilang majority, at pagkatapos po niyan ay gagamitin nila yung karanasan nila na pagpapa-kidnap kay de la Rosa at pagpapaaresto sa iba pang mga senador para takutin ng ibang mga senador na bumoto pabor sa impeachment nitong si BP Sara. Pero dahil nagpakita ng katapangan at katapatan ng mga senador sa kanilang institusyon, naudlot yan at naging mensahe ay hindi sila magpapasupil na ganun kadali. I'm sure magtatangka muli ang Marcos administration na supilin at takutin ng mga senador, pero naniniwala ako na magpapatuloy na magpakita ng katapangan at katapatan sa saligang batas sa ating mga senador. Sir, on a personal note, kami po sa SMNI ay na-cover po namin ang KOJC siege noong pong nakaraang taon. At nakita po natin nakita namin ang similarities ng nangyayari ngayon. Desecrated po ang mga lugar sambahan. So,
Bahay-sambahan ng KOJC, ito namang lugar na sagrado para po sa mga senador, ay nakatikim po ngayon ng desecration. Isang tao lang po hinanap noon, si Pastor. Ngayon, isang tao ang siserbahan po ng arrest warrant. Anong masasabi mo, sir, sa glaring pattern na nakikita po ng sambayan ng Pilipino? Well, kasama niyo po ako nung sinalawla nila ang premises ng KOJC, isang sagradong lugar na ginagamit ng mga nananampalataya sa Panginoon. No? Napakita po nila na talagang power hungry sila, wala silang pakialam sa pagiging sagrado ng lugar ng KOJC, gaya ng wala silang pakialam doon sa Senado bilang simbolo ng ating demokrasya. So pareho na ngayon ang karanasan ng KOJC at ang Senado, parehong tinangkang salawla. So anyway, ang pag-usapan lang natin sa ngayon is apparently mukhang tapos na ang tension. At babalik na lang tayo sa area mamaya kung talagang meron. Kasi sa ngayon, parang nagkakasundo na, parang wala na, humupa na. Pero hanggang sa ngayon na magbibitaw tayo, ay wala pa tayong konfirmasyon kung sino yung NBI agents ko na sinasabi na nagpaputok. So, isa rin na nakikita natin dito ay talagang merong determinadong kagustuhan na hulihin si Bato. Pero at least, yung sa side ng pulis, hindi sila gumagalaw. Pumasok pa nga dyan si John Vic Remulla sa Senate at nag-usap sila ni Senate President Alan Peter Cayetano. At sa ngayon, ang nagbabantay pala sa OSAA, yung mga gwardiya pala ng Office of the Sergeant at Arms ay mga Marines din. Mabigat din, naka-full battle gear sila kanina. So sa full battle gear ay nung may putukan kanina, ang kwento na nakikita natin may nag-attempt pumasok na nanggaling doon sa dingding na sa kabila ay GSIS at sa kabila ay Senado. At nagbabarina daw, drilling. So nagkaputukan, gumanti ng putok mga Marines na nagbabantay sa Senado. So yan po ang kaganapan. At sa ngayon ay pinauwi na rin ang mga tao sa Senado. So parang iyan ang nangyari. Tapos I just want you to update to you na nag-hearing po kanina ang full member ng Supreme Court. So nag-hearing sila kanina, ang decision nila is hindi sila nagbigay ng TRO para kay Bato, kundi inutusan nila ang mga gusto umaresto, ang Philippine government. Inutusan nila yung NBI at saka iba pa na sumagot, magpaliwanag kung bakit hindi ibibigyan ng TRO si Bato. At 3 days lang yun, 72 hours. Saka si Bato naman, mula sa pagka-araw na magtanggap ng sagot, ay sasagot din within 3 days. So, ibig sabihin po, pagka ganon, binibigyan po ng Supreme Court ng importansya ang insidente. Kasi kung walang importansya yan, hindi na umakto ang Supreme Court. So the moment na umakto, ang isa lang ibig sabihin yan, napaka-importante sa Supreme Court ang aksyon, ang bagay. At kung ganun katindi ang aksyon ng Supreme Court, malamang po in 6 days mula ngayon ay magpapalabas niya ng TRO ang Supreme Court. Confident ako na magpalabas ng TRO sapagkat po walang justification, walang legal justification na ipapatupad ang warrant of arrest na sinasabi galing sa ICC. Hindi pwede sabihin na nanggagaling dahil dumaan doon sa Interpol. Sa Interpol naman ay kailangan dumaan din sa korte. At saka Interpol, ang tanging tanggapin na pwede nilang ipapatupad dyan ay yung warrant of arrest lamang sa mga bansa na membro ng o kasapi ng Interpol. At ang ICC po ay hindi kasapi ng ICC, ng Interpol, kaya hindi pwede nila ipapatupad yun. Ang kasunod pa, hindi nila pwede gamitin yung Republic Act 951 sapagkat yun ay magagamit lamang kung ang ICC ay kasapi ng, ang Pilipinas ay kasapi ng ICC. O di kaya may treaties sa ng Pilipinas at saka ng ICC. Dahil wala, hindi rin magagamit. So yan muna ang gagawin natin at magtatapos tayo. Maraming salamat po. At babantayin ko rin at kagad-agad mag-online ako kung meron ako mamomonitor. So magandang gabi po sa lahat at pasalamat tayo. Wala na nga, putok lang, wala namang namatay na iniulat.
Hanggang doon na lang. So ang TRO po ay malalaman natin 6 days from now. Yun pa po. Maraming salamat po. Basta importante, hindi po binasura ang application for TRO ni Bato. Kundi inaantay lang mga 6 na araw pa ang makalipas bago sila magdesisyon.